Okay, didrain natin yung oil catch can. Okay, mileage is 15,000. Nung kinabit yung oil catch can, less than 100 kilometers pa lang eh. So, ayan, tingnan natin kung gaano karami yung makukuha natin. Ayan, oil catch can, tanggalin lang yung ito, luluwagan to. Tapos, meron siyang drain plug sa ilalim. Ayan. Tapos, ayan, container, lagayan. Tapos, susukatin natin kung gaano karami. Kung ilang ml yung makukuha. Okay, so, yan. Yan, okay. Binaklas ko na ng buo yung oil catch can. Tinanggal ko na siya dito. Ayan. Pwede naman hindi tanggalin, pero gusto ko lang pakita yung yung drain plug sa ilalim. Ayan, ayun yung oil catch can. Tapos, ayun yung drain plug. Tapos, ito yung nakalubog sa kanya na screw. Okay, so, ayan. Iwan ko muna ng mga ilang minuto o kaya isang oras para ma-drain lahat. Tapos, sukatin natin kung gaano karami nakuha. Okay, na-drain na natin yung lahat. Hopefully, lahat nakuha natin. Ayan, ito na yung oil galing sa oil catch can. Ayan, sukatin na natin kung gaano karami. Itong panukat natin, ang pinakamataas niya, ayan, 60 ml. Okay, tingnan natin. Okay, yan yung 60 ml. Pero marami pa ako natira dito. Yan. Ganyan karami yung nakakontaminate. Pumapasok doon sa intercooler natin. Tsaka sa turbo. Kaya isalin ko. Yan, may mga natira-tira pa dito na hindi na sa edge, tsaka yung may mga natapon, ganyan, nag-spill. Tapos itong nandito, approximately mga 45 ito eh. Siguro 40 hanggang dito, sakto, 40 ml, 60 na una, so 100 ml na, plus yung mga natapon, siguro mga 110, 120 ml. Ayun. Lahat ng oil na yan, pagka hindi natanggal, lahat yan papasok sa turbo. Pagkatapos dun sa turbo, bababa siya sa intercooler. Ngayon yung intercooler madudumihan. Pagka nadumihan yung intercooler, hindi na siya ganun ka-efficient magbigay ng malamig na hangin dito sa makina natin, sa boost. So ayun, so dapat laging nililinis yan. Pagka wala kang oil catch can, yung intercooler tsaka yung mga hose dyan, dapat laging nililinis. Okay, so magandang maintenance na rin na merong oil catch can. Thank you. Ayan, observation lang, itong hose galing dun sa engine.
Ayan, kung makikita nyo, basa siya. Ayan. Basa siya. Ibig sabihin, yung oil, yung hangin galing sa engine, may kasama talagang oil. Ayan. Ayan, may konting kasamang oil. Yan yung dapat na hindi pumasok dun sa turbo. Ngayon, itong kabilang hose naman, kung mapapansin nyo, ayan, tuyong-tuyo siya. Yan, kasi nasala na ng oil catch can eh. So, yung papasok dun sa turbo, tsaka yung sa mga hose na yan, yung malaki, pababa intercooler, puro hangin lang yon. Wala nang, hindi na makontaminate nitong mga oil na to. Okay. Ingat din pala kayo sa mga ibang aftermarket na oil catch can, ano? Kasi yung ibang aftermarket oil catch can na hindi niya na ma-maximize yung purpose niya. Yung iba katulad niyan, pagpasok dito, labas agad sa kabila. Ngayon, yung hangin na pumapasok dito, hinihigop din agad sa kabila na hindi na natatanggal yung oil. Dito kasi, ito custom made na oil catch can ito eh. Meron siyang chamber sa loob na maliit lang naman para lang yung oil mahulog talaga dito sa ilalim bago higupin ng hangin pabalik dito sa kabilang butas. Yung iba kasi nandito yung butas eh. Yan, ganito yan. Yan, kasi pag nag-drain kayo ng oil catch can, baka ang isipin nyo bakit yung sa inyo konti yung na-drain nyo, di ba? Kasi yung purpose nga niya, hindi niya nagagawa ng maayos. So, konti lang yung nadidrain nyo, yung iba, pumapasok pa rin sa intercooler. Ngayon, magtataka kayo, yung intercooler nyo, ang dumi pa rin, kahit may oil catch can kayo. So, ayun, tip lang. Ayun, dagdag ko lang. Ngayon, kung matagal ka nang tumatakbo na wala ka pang oil catch can, assume mo yung mga intercooler mo tsaka mga hose mo, madumi na yan. Ngayon, 15,000, ganyang karaming oil yung dumadaloy doon sa akin ngayon. Kung tumatakbo ka ng mga 30,000, 45,000, 50,000, sobrang dumi na yan. Kailangan linisin na yung intercooler tsaka yung mga hose mo. So, ayun. Meron akong video regarding sa paglilinis ng intercooler. Pakihanap na lang. Thank you.